Istorya Tagalog Horror Stories. Taong 1991 nang mapili na mag-asawang Leonora at Joselito ang isang bahay sa probinsya. Ayon sa may-ari ng bahay, ay dati itong pagmamay-ari ng mga Kastila. Ganoon ito kaluma at katagal ang bahay. Ibinenta iyon ng may-ari dahil lahat daw ng nangungupahan sa bahay na iyon ay hindi nagtatagal at umaalis din. Kaya binenta na lang ng may-ari sa murang halaga. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawa dahil sa wakas ay magkakaroon na sila ng sariling bahay. Kakasimula lang din kasi nila sa pagpapamilya at meron silang sanggol na anak. Kaya malaking bagay sa kanila na magkaroon ng sariling tirahan. Malaki naman ang bahay. Mayroon itong 2 palapag. Kahit na gawa sa kahoy ang bahay, ay mukha itong matibay na kahit na sobrang luma. Ang disenyo ng mga bintana ay yung kahoy na may maliliit na hugis kahon at sliding window. Nagustuhan naman din nila ang disenyo ng bahay dahil classic ang dating nito. Nang mabili nga nila ay kaagad din silang lumipat doon. Madalas na maiwan si Leonora at ang kanyang sanggol na anak sa bahay. Nagtatrabaho kasi ang kanyang asawa at gabi na ito nakakauwi. Isang araw, habang naghuhugas siya ng pinggan, ay nadinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto nila sa unang palapag. Kaya mabilis niyang hinugasan ang mga kamay niya mula sa pagsasabon sa mga plato para salubungin ang kanyang asawa. Ngunit laking gulat niya nang pagpunta niya ng kwarto ay wala namang tao. Pero bumukas ang pinto at iyak ng iyak ang anak niya na nakahiga sa duyan. Kinabahan si Leonora at nagtataka kung paanong bumukas ang pinto ng kwarto, gayong wala pa naman pala ang kanyang asawa. Pero hindi na lang niya iyon pinansin, kaya kinarga niya ang kanyang anak mula sa duyan at pinatahan ito. Maya-maya naman ay nagulat siya nang mula sa peripheral vision niya ay napansin niyang parang may anino na mabilis dumaan doon sa labas ng kwarto at nakita niya sa may pinto. Nanlaki ang mga mata ni Leonora sa takot, pero iniisip niyang baka guni-guni lamang niya ito at sinubukang ipagsawalang bahala. Isang araw, naitanong niya sa kanyang asawa kung mayroon ba itong nararamdamang kakaiba sa bahay. Mahal, wala naman akong nararamdamang kakaiba. Baka siguro dala lang yan ng pagod mo sa gawaing bahay at kay baby. Gusto mo bang kumuha tayo ng kasambahay para matulungan ka dito? Ang sabi ni Joselito sa kanyang asawa. Ganoon ba? Siguro nga, guni-guni ko lang. Hayaan mo na. Kaya ko naman ang gawain dito sa bahay. Huwag na rin tayong kumuha ng kasambahay para makapag-ipon tayo. Malapit na ang birthday ng anak natin. Sabi ni Leonora kay Joselito. Kaya nagkasundo ang mag-asawa na hindi nakukuha ng kasambahay. Nagdaan pa ang mga araw at parang nakukumbinsi si Leonora na hindi guni-guni ang kanyang nararamdaman sa bahay. Kakatapos lamang niyang magsampay ng mga nilabhang damit at kaagad siyang umupo sa upuan sa sala. Maya-maya pa ay bigla niyang nadinig ang muling pagbukas ng pinto ng kwarto nila. Muling sumibol ang kilabot sa buo niyang katawan. Kaagad siyang tumayo para pumunta sa kwarto. Pero sunod-sunod niyang nadinig ang yabag ng paa na tila umaakyat sa hagdan.
At kasunod noon ay ang malakas na iyak ng anak niya mula sa kwarto. Kaagad siyang tumakbo kahit na kinikilabutan siya sa takot. Laking gulat niya nang makita na sobrang malakas ang uga ng duyan at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang anak niya na nasa sahig ito at umiiyak. Tiyak niyang nahulog iyon sa duyan at nakadinig siya mula sa pinto ng isang halakhak ng isang babae. At muling nadinig niya ang yabag ng mga paa sa hagdan na tila ba tumatakbo ito papunta sa ikalawang palapag. Kaagad na kinuha ni Leonora ang anak. Labis na siyang nababahala sa nangyayari at sobrang natatakot na din siya. Pilit niyang pinapatahan ang kanyang anak. Kinagabihan ay inapoy ng lagnat ang bata. Sinabi niya sa asawa niya ang nangyari, ngunit nagtalo lamang sila dahil ayaw siya nitong paniwalaan. Nang gabi ding iyon, kahit magkagalit sila, ay nakumbinsi niya ang asawa na pumunta sa albularyo. Ayon sa albularyo, ay pinaglalaruan ng anak nila ng isang elemento. At meron din daw masamang espiritu sa bahay na tinitirhan nila. Hindi sa tinatakot ko kayo, pero ang elementong pinaglaruan ng anak nyo ay kasama nyo rito ngayon. Nariyan sa tabi mo. Ang sabi ng albularyo, at halos malaglag ang puso ni Leonora sa bilis ng tibok nito sa takot. At tila ba naubos ang dugo niya sa sobrang pagkaputla. Malakas ang elementong ito. Gusto niyang kunin ang anak nyo. At ang bahay na iyon ay maraming espiritu. Pinamumugaran nila iyon, kaya lumipat na kayo ng tirahan at pabasbasan nyo ang bahay. Ang sabi ng albularyo na labis na nagpakilabot kay Leonora. Nanindig ang mga balahibo niya sa sindak at labis na pag-aalala sa kanyang anak. Binigyan ng albularyo ng proteksyon ng bata laban sa mga elemento at masasamang espiritu. Pero si Joselito ay hindi kumbinsado dahil hindi siya naniniwala sa mga ganoong bagay. Kaya naman nanindigan siyang hindi sila lilipat ng bahay at walang nagawa si Leonora. Hanggang sa sumapit na ang ika-10 kaarawan ng anak nila. Maraming bisita ang dumalo at mga kamag-anak at mga kaibigan. Kumuha rin sila ng photographer at nagpakuha sila ng larawan kasama ang mga kamag-anak at mga kaibigan. At larawan na silang mag-asawa at kanilang anak. Labis naman na naging masaya ang kaarawan ng kanilang anak. Kaya tila nakalimutan nila ang nakakakilabot na sinabi ng albularyo. Hanggang sa isang araw, bumalik na ang photographer para i-deliver ang mga larawan nila matapos nitong ipadevelop ang mga picture sa bayan. Excited naman ang mag-asawa na makita ang mga larawan. Pero laking gulat nila nang makita ang larawan nilang tatlo dahil hindi lamang sila ang nakuhanan ng larawan. Nasa kanilang tabi at likuran ay may mga elementong nakakatakot ang itsura at mga multo ang sumama sa larawan. Naihagis iyon ni Leonora at sumigaw siya sa takot. Nabigla rin si Joselito at saka lang siya naniwala. Labi siyang kinilabutan at nanindig ang balahibo niya sa katawan sa sobrang kilabot. Maya-maya pa ay nagpatay sindi ang ilaw. Nagbukas sara ang mga pintuan at malakas na umihip ang hangin. Nakakadinig din sila ng mga yabag ng paa na nagtatakbuhan sa hagdan at sa ikalawang palapag. Mayroong humahalakhak at umiiyak silang nadidinig.
Kusa rin na tumutugtog ang radyo at ang volume nito ay pagkalakas-lakas. Sumisigaw si Leonora sa takot at niyakap naman siya ng kanyang asawa. Kaagad niyang inalalayan ang asawa at pumunta sila sa altar at kinuha ni Joselito ang rosaryong naroon at taimtim siyang nagdasal sa Panginoon na iligtas sila sa kampon ng kadiliman. Paulit-ulit siyang nagdasal hanggang sa naging tahimik na ang paligid. Nang araw na iyon ay nag-alsabalutan sila at umalis na sa bahay. Muli silang humingi ng proteksyon sa albularyo upang hindi sila masundan ng masasamang elemento at masamang espiritu. Palagi rin silang nagdadasal sa Panginoon at ang bahay na iyon ay iniwan na nila at inabandona. Hindi na nila ito ibinenta sa ibang tao at pinaubaya na lamang sa mga elemento at masasamang espiritu na tumira at pinamugaran ang kanilang tahanan. Naging masukal na ang paligid ng bahay at wala na rin sino man ang nagtangka na pumunta at pumasok sa bahay na kanilang inabandona. Napakatalas ng memorya ko. Kaya kong balikan sa memorya ko ang lahat ng nangyari sa akin simula na magkaisip ako. Maraming tanong tungkol sa nakaraan ko na hanggang ngayon ay paulit-ulit na gumugulo sa isip ng mga taong kasama ko. Pero ako, alam ko kung ano ang nangyari at malinaw sa akin ang totoo. Natatandaan ko pa ang bawat salita. Natatandaan ko pa ang pakiramdam, pati ang amoy ng paligid ng mga sandaling iyon. 5 taon ako noon. Every summer, umuuwi kami ng probinsya, and that summer was the most memorable for me. Kakauwi lang din ng daddy ko noon. Seaman siya. At ang nakaka-excite pa tuwing umuuwi kami ay ang pag-attend namin ng family reunion. Binuhat ako ng aking ama at nagtanong kung excited daw ba ako. Sinabi rin niya sa akin na sasakay daw kami ng bangka papunta sa isla kung nasaan ang mga kamag-anak namin. Pwede rin naman daw kaming mag-land travel pero mas mabilis daw ang bangka. Ang aking ina naman ay sumabay sa tita ko dahil may dala silang giveaways. Kasama nila ang panganay na kapatid ko na si Ate Marie. Noong una ay ayaw pumayag ng aking ina na sa aking ama ako sasabay dahil nga sasakay kami ng bangka. Pero sabi naman ng aking ama ay napakaikli lang ng boat travel at isa pa, kasama din namin ang mga pinsan ko at 2 tito ko na mga seaman. Mahilig ako sa tubig. Hanggang ngayon ay hindi nawala sa akin iyon. Kaya siguro naging marine biologist ako. 9 ng umaga nang magsimula kaming maglakad papunta sa may maliit na port sa ilog. Tuwang-tuwa ako noon. 2 kami ng pinsan ko ang bata and the rest ay puro may edad na ang kasama namin. Nagtatawanan pa ang mga tito ko nang makita nilang sinasawsaw ko ang daliri ko sa ilog sabay subo sa bibig ko. Tinanong pa nga nila ako kung ano ang lasa. Sabay tawa naman ng aking ama at sinabi nito na huwag ko na raw uulitin iyon. Puro bakawan ang nadadaanan namin. Kung sakaling lulubog ang bangka, madali kang makakalangoy malapit sa bakawan na iyon. At meron ding mga malalaking dahon na ginagamit sa paggawa ng pawid. Wala pang 30 minuto ay matatanaw mo na ang isla at sa sandaling iyon ay doon ko napansin ang malawak na ilog. Mga ilang metro din bago ka makarating sa pangpang. At pagdaong namin, sinalubong kami ng mga kamag-anak namin at nakita ko si Tito Conrad na pinsan ng aking ama.
Agad naman niya akong binuhat at sinabi sa akin na malaki na daw ako. Kwento pa ng aking ina, si Tito Conrad daw ay nakatira sa amin nung nag-aaral ito ng college at 2 taon pa lang daw ako noon nung sumampa ito sa barko. Kaya din siguro magaan ang loob ko sa kanya dahil siya pala ang halos nag-alaga sa akin nung maliit pa ako. Napakasaya ng araw na iyon. Tawanan, kantahan, maraming pagkain at yung mga batang kamag-anak namin ay tuwang-tuwa sa akin. Nilalaro nila ako at laging sinasamahan. Paulit-ulit kong sinasabi sa aking ina na huwag muna kaming umuwi. Sabi din ng mga kamag-anak namin na huwag na muna daw kaming umuwi at may matutulugan daw kami. Naiwan kami ng aking ama pero ang aking ina at ang ate ko ay umuwi na. Marami din kasing inaasikaso ang aking ina sa bayan since may bubuksan silang negosyo. Ang tita ko naman ay naiwan, kapatid siya ng aking ama. Kaya pumayag na rin ang aking ina at pag nasa Manila na kami ay hindi ko na mararanasan ang mga ganito. Pasado 9:00 ng gabi pero grabe pa din ang energy ko. Ang tita ko ay tapos na akong bihisan at pinipilit niya akong matulog na. Pero hindi ako pumapayag, pati ang mga batang pinsan ko. Abala kami sa paglalaro ng Game Boy at sa ibang mga laruan. Hindi masyadong magaan ang buhay ng mga pinsan ko at ang laging sinasabi ng aking ina ay kailangan kong mag-share sa kanila. Kaya kahit mga toys ay never akong naging madamot. Napakayabang mo. Umangat ka lang sa buhay, akala mo na kung sino ka. Bigla kaming napatigil ng mga pinsan ko at mabilis na lumabas ng kwarto ang tita ko. Nadinig ko ang Tito Conrad ko na tila ba sinasabihan ng aking ama na pumasok na sa loob. Nagkakagulo sila sa labas dahil sa isang lalaki na hindi nakasundo ng aking ama. Tinawag ko ang aking ama. Lumingon naman siya sa akin at mabilis naman akong kinuha ng isang pinsan ko. Nadinig ko pa ang aking ama na sinabi nito sa lalaki na hindi naman namin siya kamag-anak pero nakuha pang manggulo sa okasyon ng pamilya namin. Pumasok ang aking ama. Naamoy ko ang alak sa kanya. Mabilis siyang nagbanyo at kinuha ang mga gamit namin. Conrad, ipatawag mo yung bangkero at uuwi na kami ng anak ko. Ayaw pumayag ng Tito Conrad ko. Malaki daw ang tubig ngayon dahil bilog ang buwan at hindi rin talaga sila namamangka paggabi. Kilala ko ang aking ama. Kapag nakapagdesisyon siya ay wala nang makakapagpabago doon. Kahit ang tita ko ay wala ding nagawa. Agad namang tinawag ng isang matandang tiyahin ng aking ama ang 2 pang makakasama namin at ang bangkero. Sa bangka ay katabi ko ang tita ko. Ang aking ama naman ay nakapwesto sa hulihan. Sa unahan naman ang bangkero at may 2 pa itong binatilyong kasama. Nagpaalala ang aking tita na wag daw akong malikot. Tumingin ako sa likuran at nakita ko ang mga kamag-anak namin na umalis na rin nang magsimulang umandar ang bangka. Pero may isang naiwan doon, isang matandang lalaki at hindi ako pwedeng magkamali. Yun yung lalaking nakaaway ng aking ama. Nang saktong tumalikod na ang aking ama, ay nakita ko ang pagtalon ng lalaki sa ilog. Mabilis itong umilalim. Tinawag ko si tita at sinabi ko sa kanya ang nakita ko, pero hindi naman siya nakinig sa akin. Hinawakan lang niya ang kamay ko at sinabing huwag daw akong maingay. Papasok na kami sa may area ng mangroves. Madilim doon at ang ilaw lang namin ay ang Petromax sa unahan ng bangka at ang maliit na flashlight na hawak ng isang binatilyo. Masyadong malinaw ang mga mata ko para hindi ko makita muli ang lalaking iyon,
na nakatayo sa may mangroves. Nagulat ako dahil nakatingin siya sa amin. Tinuro ko siya pero hindi naman ako nagsalita. Binaba ng tita ko ang kamay ko at sinabi ko rin na nandoon yung angry man. Kagaya ng kanina ay pinatahimik niya lang ako. Nang makalagpas kami sa mangrove area ay alam kong malapit na kami. Open space na ulit ang ilog. Palipat-lipat ang tingin ko. Sa may kanang bahagi ay nakita ko ulit yung lalaki sa tubig. Nakalitaw ang kalahati ng ulo nito mula ilong hanggang ulo. Nakakatakot ang mga mata niya, nanlilisik at parang namumula. Binabalot ako ng kilabot at alam ko na ako lang ang nakakapansin sa kanya. Biglang namatay ang makina ng bangka. Tumayo naman ang aking ama. Sinabi naman ng bangkero na sumabit ata ang elisi ng bangka sa kung ano. Agad namang tumalon ng isang binatilyo at umilalim sa bangka. Pero ilang minuto na ay hindi pa rin siya umaahon. Tinatawag siya ng isa pang binata at pati na rin ang bangkero. Inakap na lang ako ng tita ko at sinabi na magdasal daw ako. Dahan-dahang bumaba ang isa pang binata at ang bangkero habang nakahawak sa bangka. Unang sumisid ang binata at ilang saglit lang ay muli itong lumutang sa tubig. Sinabi niya na wala doon si Anton, ang naunang binatilyong sumisid. Lumangoy siya sa bandang likuran. Habang ang aking ama naman ay tinatapat ang Petromax sa iba't ibang side ng area. Nang tumingin ako sa likod ay nakita ko ulit ang angry man at hinawakan nito sa ulo ang binata at hinila sa ilalim. Sumisigaw ulit ang bangkero at tinatawag ang binata pero hindi na ito lumutang ulit. Bigla namang lumubog ang bangkero at kitang-kita namin ng tita ko na para bang may humila dito. Dito na nagsimulang umiyak ang tita ko habang akap-akap niya ako. Pinilit ng aking ama na paandarin ang makina pero hindi ito gumagana. Hanggang sa magsimulang umuga-uga ang bangka na para bang may umuuga nito na hindi namin makita. Napaupo ang aking ama, lalo namang sumigaw ang tita ko. Hanggang sa may kung anong malakas na puwersa ang nagpataob sa aming bangka. Ramdam ko ang pagbulusok ko pailalim. Nabitiwan din ako ng aking tita. Hindi ako marunong lumangoy ng mga panahong iyon. Basta madilim noon at hirap na hirap akong huminga. Iyon ang huling sandali na nakita ko ang aking ama, pati na rin ang aking tita. Kinuha sila ng angry man papunta sa ilalim hanggang sa may humawak sa kamay ko at hinila ako paakyat. Pero habang hinihila ako ay nakita ko pa ang pagsunod ng lalaki sa amin at doon na ako nawala ng malay. Nagising ako na nasa bangka na ulit ako. Nakita ko din ang dalawang babae na tumutulak sa bangka pabalik sa pangpang ng isla kung saan kami galing. Nakangiti sa akin ang babae na alam kong mas matanda kumpara dun sa isa na mas bata. Umiiyak ako at sinasabi ko sa kanila na nasa ilalim pa ng ilog ang aking ama at ang aking tita. Inabot ng babae ang kamay niya sa akin. Kumapit ako sa kanya. Hinawakan naman niya ang aking muka. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya pero tila ba pinapatahan niya ako. Tinutulak pa rin nila ang bangka at nang makita ko na malapit na ako sa pangpang ay gumawa sila ng ingay. Parang tunog ng balyena pero mas manipis ang timbre. Dahilan para may lumapit na tanod sa pangpang at tinuro ang bangka. Muli akong hinawakan sa mukha ng babae at isinuot sa akin ang isang kwintas na may kabibe sa gitna. Gulat na gulat ang mga barangay tanod nang sumadsad ang bangkang sinasakyan ko sa pangpang.
Tinanong nila ako kung paano ako nakabalik at kung nasaan ang mga kasama ko. Pero tanging iyak lang ang naisagot ko sa kanila. Tinanong ako ng mga kamag-anak namin kung ano ang nangyari, pero hindi ko maipaliwanag sa kanila. Nang tinanong nila ako kung paano nakabalik ang bangka, ay sinabi ko na lang sa kanila na may 2 babae na tumulak ng bangka. Inakap ako at pinatahan ng pinsan ko, sabay turo ko sa kwintas. Inakap din ako ng tiyahin ng aking ama at sinabi niya na iniligtas daw ako ng mga sirena. Kinabukasan ay agad na dumating doon sila mama. Umiiyak siya. Wala ni isang katawan ang nahanap hanggang sa ngayon. Ilang search and rescue ang nangyari. Napakaliit lang ng ilog. Pero alam ko naman na dinala ng angry man ang aking ama sa ilalim ng ilog. Nakasakay na kami ng bus pabalik sa bayan at hindi ako pwedeng magkamali. Ang mamang pumara ilang minuto pagkasakay namin ay si angry man at nakangiti ito sa akin ng sobrang nakakatakot. Istorya Tagalog Horror Stories.